Isang babae ang nagsilang sa sanggol ng kanyang kuya. Ang susunod na magaganap ay inyong ikakagulat. Isang desperadong lalaki ang nagsugod sa isang babae sa hospital dahil sa ito'y nagle-labor na. Pero nang malaman niyang ang babae na yon ay kanyang kapatid, ay sadyang nagulat ang lahat. Sa abalang umaga ng araw na yon sa isang hospital, si Neil at Iris ay dumating dala ang labis na pag-aalala at antisipasyon. Si Iris ay nagle-labor na habang hinihimas ang kanyang tiyan, sumisigaw sa sobrang sakit. "Hindi ko na makayanan, sobrang sakit na," pasigaw na sambit niya habang inaalalayan na siya ng dalawang nurse papasakay ng wheelchair. Siya ay nakahanda ng dalhin sa delivery room at si Neil naman ay nakasunod lamang, nasasabik at nangangamba na mahahalata sa kanyang mukha. "Huwag kang mag-alala, nandito lang ako, hindi kita iiwan." Sa kabila ng pagnanais niyang manatili sa tabi ng babae buong oras, ay napipilitan siyang makalayo para mag-asikaso at mag-fill out ng ilang forms. "Iris, nandito lang kami. Hindi ako makapaghintay na makita ang aking anak." Ang tinig ni Neil na nahahaluan ng pagkakaba at pagkasabik na parang isang bagyo ng damdamin. Habang nagmamadali sa pag-fill out ng form, ang receptionist ay nakasanayan na ang routine na makakita palagi ng bagong silang na sanggol, kaya naman lagi niyang kinokongratulate ang mga magulang. Gayunpaman ang tanungin siya may kinalaman sa kanyang marital status, si Neil ay nagsiwalat ng isang salita na nagparalisa sa kanyang kausap. "Kapatid ko siya." Nanlaki ang mata ng receptionist dahil sa kanyang nadinig. Ang lahat ng nasa kwarto ay nagulat ng sobra. Ang receptionist ay hindi pa rin talaga makapaniwala. Si Neil ay nasa estado naman ng pagkataranta nang dahil sa pag-aalala sa kanyang kapatid at anak. "Okay na po ba ang form? Pwede na po ba akong makaalis? Ayokong malampasan ang kapanganakan ng anak ko." Wala din siyang ibang kahilingan kundi ang manatili sa tabi ni Iris sa bawat sandali. Kaya naman may pagmamadali na itong nagtungo sa delivery room. Wala namang hinto sa pagsisisigaw ang kanyang kapatid at kinagabayan siya habang nahihirapan sa matinding sakit. Ang babae ay ipapanganak ang sanggol nila ng kanyang kuya. Isang balita na sadyang nagkalat ng mabilis sa buong hospital. Ang mga staff na medyo nabagabag sa kakaibang sitwasyon na kanilang nasasaksihan ay di maalis ang pagkagulo ng kanilang isip. Nagtataka at nagtatanong kung paano magkakaanak ang magkapatid. Ang revelasyong inihayag ni Neil ay sadyang gumulantang sa pang-araw-araw na pagiging normal ng hospital. Ang anak ng dalawa ay magpapasimula sa panibagong yugto ng istorya na walang sino man ang makakalimot. Sa loob ng delivery room at atmosfera ay napuno ng intense ng halo ng pangamba, sakit at pag-asa. Si Neil ay nakatayo lamang sa tabi ni Iris na pagle-labor ay lumalawig ng sobra. "Bakit naman ang sakit ng sobra?" Habang ang mga doktor ay nag-aasikaso at naghahanda, si Neil ay nagawa namang paglaanan ng kanyang kapatid ng emosyonal na pagsuporta na sadyang kailangan ni Iris. "Kumalma ka lang, kaya mo yan, malapit na, lalabas na yung anak natin." May kabang sambit ni Neil, sinusubukang itago ang kanyang boses sa labis na nerbiyos. Si Iris naman ay sadyang namimilipit pa sa sakit sa matinding contractions na kanyang nararamdaman. Nagawa naman niyang makahanap ng lakas para makatugon. Naluluha at nasasaktan na bahagya ding nasisiyahan. Kakayanin ko ito anak, para sa'yo. Nasasabik ako na mayakap ka." Hinayaan ng dalawa na ang pagmamahalan nila at pagsasakripisyo ang siyang magpalakas sa paglalakbay ng kanilang tinatahak. Ang emosyon ng mga sandaling yun ay nagpaluha kay Neil. Hindi niya inakala na magiging ganon ang kanyang pakiramdam. Wala siyang magawa kundi mag-antay. Nasasabik na makita at mayakap ang kanyang anak. Maya-maya pa nang makarga na ni Neil ang kanyang anak, ay nakadama siya ng walang katumbas na kaligayahan. Si Iris naman ay napaluwa na sa saya. Waring ang lahat ng sakit na kaninang nagpapahirap sa kanya ay napalitan ng labis na saya. Si Neil naman ay nanatili lamang sa tabi ng kanyang asawa. Hawak-hawak ang kamay nito habang ang sanggol ay dinala na muna ng nurse sa nursery. Si Neil ang nagsilbing pundasyon ng lakas nilang magkapatid. Kahit pa ang kanyang dibdib ay bumibigat na rin. Naging malakas ang sigaw ni Iris kanina. Dinadama ang bawat pangyayari. Doon ang medical team ay nagtatrabaho para tuluyang sterilize ang operating room. Ang lahat ng gamit ay inihahanda na para sa cesarean section na gagawin. Nagawang maipanganak ng bata na pinangalanan nilang Zoe
at ang dalawa'y binalot ng labis na kaligayahan. Pero paano nga bang nangyari na nagkaanak ang magkapatid? Nagsimula ito noong mga bata pa lamang sila, nung nagawa silang iwan ng kanilang ama. Nung si Neil ay nasa 7 taong gulang pa lamang at si Iris ay mas bata pa. Nagawa silang abandonahin ang kanyang ama para sumama sa ibang babae. Dahilan para alagaan si Iris at Neil ng kanilang ina ng nag-iisa na wala namang mga kamag-anak na pwede nilang malapitan. Dahil sa pagkawala ng kanilang ama, ang kanilang ina ay nagkanda baon-baon sa utang, hindi nakabayad sa renta ng bahay. Natambakan na rin ang bayarin sa kuryente at gayon na din sa tubig. Tagalinis lamang ang trabaho at tagalaba ng kanilang ina na nililiban pa kung minsan para sila maalagaan. Kaya naging imposible sa kanya na masuportahan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, gayon din masapatan ang pangangailangan ng kanyang 2 anak. Gabi-gabi siyang naghihirap at napapatanong sa may kapal. Sa katagalan ng dating landlord na nagagawa pa nilang pakiusapan ay nagawa na rin silang palayasin. Dito na sila dumating sa punto na nagawa nilang manuluyan sa kalsada. Si Sandra, ang ina ng magkapatid, ay nauwi sa pamamalimos at pangangalakal para sila makaahon sa araw-araw. Hanggang sa isang umaga ay naganap ang isang bagay na hindi inaasahan. Maagang namulat si Iris na agad ginising ang kanyang kuya. Ilang sandali pa ay nagising na rin ito at bumangon. "Gisingin mo na si Mami." Ang munting si Iris ay sumunod naman sa utos. Pero dito na nila napuna ang isang bagay na tila hindi maganda. Anumang yugyog at pagtawag ni Iris sa kanyang ina ay hindi na ito nagising pa. Sinubukan din ni Neil na gisingin si Sandra pero walang nangyari. Hanggang sa maramdaman na niya na wala na itong hininga at pulso. Nang ilapit niya ang tenga sa dibdib ng kanyang ina ay wala na rin siyang madinig na kahit ano. Napaluhan na lang si Neil. Wala na si Mami. May emosyong pagsigaw ng bata na agad namang umagaw sa atensyon ng isang pulis na naglalakad-lakad sa lugar. Agad nabungaran ng pulis ang eksena. Agad nitong sinuri ang nakahigang babae sa isang nakalatag na karton at napansing wala na nga itong buhay. Dahilan para ihatid niya ang 2 bata sa presinto at maipadala sa morgue ang bangkay ng babae para doon maimbestigahan. Lumalabas na malamang ay masama ang pakiramdam ng babae bago pa mangyari. Dagdag pa ang labis nitong pagpalipas sa pagkain dahil ang kakainin na lamang niya ay kanya pang ibibigay sa mga bata. Habang inaayos ang paglalagyan ng katawan ni Sandra, ang 2 bata ay kinailangan lamang madala sa isang orphanage. Matapos silang kunan ng statement na 2, wala naman ding alam ang magkapatid kung paano kukontakin ang kanilang tunay na ama na siyang naging dahilan ng kanilang paghihirap. Sa ampunan ay mas nakaranas pa ng paghihirap ang 2 pero ang lahat naman ng iyon ay baliwala lamang basta't silang 2 ay magkasama. Lalo't naging nakahandang tumindig si Neil, maprotektahan lamang ang kanyang kapatid. Gayunpaman, isang araw ay may hindi inaasahang nangyari. Si Iris ang unang naampon sa kanilang 2. Sinubukan naman din ipilit ni Neil ang kanyang sarili sa mag-asawang mayaman na aampon kay Iris. Pero isang anak lamang ang kanilang kailangan. Karga-karga na nila ang munting si Iris, wala na ring nagawa kundi ang sumama. Ilang araw din siyang sinuyo ng mag-asawa. Dinalhan ng mga laruan at masasarap na pagkain na dapat ay kinontrol ni Neil nung una pa lang. 5 taon pa lang si Iris kaya't hindi pa buo ang loob nito sa ganung mga bagay. Matapos mawalay si Iris ay nag-iba na ang lahat para kay Neil. Umaasa siyang maaampon din siya balang araw pero hindi na yun kailan pa mangyayari. Sa halip ay nagpakabuti na lamang siya sa kanyang pag-aaral. Nagbigay daan sa kanyang edukasyon nang may marating siya at mapagtagumpayan sa buhay. Sa katagalan makalipas ang maraming taon nang si Neil ay 20 anyos na ay nagawa niyang makalabas ang orphanage, dala ang kanyang diploma. Siya ay mabilis ding natanggap sa isang kumpanya bilang assistant lamang. Ito'y dahil na rin sa maganda niyang grado at kahusayan sa pagsasagot. Nagsikap si Neil sa kanyang trabaho na nagtagal din ng ilang taon hanggang sa ma-promote na ito bilang manager at magkaroon ng maayos na buhay. Masaya na siya at nasa maayos na kalagayan. Pero hindi niya maiwasan na maulila ang kanyang magulang at kapatid. Ang pagmamahal ng isang pamilya ay hindi matutumbasan ng anumang karangyaan sa buhay na siyang pinapangarap ng iba at imposible na niyang makamit pa. Ngayong may pera na siya ay nagawa niyang ipahanap ang kanyang kapatid sa isang investigador. Pero natagalan nito sa paghahanap sa pagsasabing ang pamilyang umampon kay Iris ay nagawa ng manirahan sa ibang bansa.
Ito ang dahilan ng minsanang pag-iinom ni Neil para makalimot. Iniisip na kung may pera lamang din sila noon at yaman na kanyang ina, ay tsak na magkakasama pa rin silang magpapamilya ngayon at labis na masaya. Isang gabi habang nagmamaneho papauwi sa madilim na kalsada at nakikinig ng musika ay naaninag niyang bigla sa kanyang headlight ang isang tao na muntik na niyang masagasaan. Buti na lamang at mabagal lamang ang kanyang takbo kaya't naiwasan niya itong mangyari. Agad na lumabas si Neil para suriin ang babae na nadapa lamang sa pagkagulat. Inalalayan niya ito patayo at nagulat ng bahagya itong makilala. Ano ka ba? Si Iris ay halatado mong lasing at wala na sa tamang balanse at kaisipan. Agad din itong nawala ng malay ng mga sandaling yun. Si Neil ay napatitig sa babae. Nagdadalawang isip kung tama ba ang kanyang nasa isip o hindi. Agad na lamang niyang isinakay ang babae sa kotse para makausap kinabukasan. Pagsapit ng umaga ay napamulat na lamang ang babae sa isang kwarto. Nasaan ako? Kaninong kwarto to? Ilang sandali pa ay nagawa ng pumasok ni Neil dala ang tray ng almusal. May mainit na kape at slice ng cake. Sino ka? Anong ginagawa ko dito? Muntik na kitang masagasaan kagabi. Lasing ka pala, bigla ka na lang nawala ng malay. Nasa gitna tayo no ng kalsada at hindi naman kita pwedeng iwan. Baka may tao pang gumawa sa'yo ng masama, kaya dinala na lang kita dito sa bahay. Sa puntong ito ay hindi na rin nag-atubili si Neil na magtanong. Siya nga pala, anong pangalan mo? Iris. Si Neil ay natigilan habang si Iris naman ay biglang naguluhan sa naging reaksyon ng lalaking nasa kanyang harapan na walang pag-aano'y bigla na lamang siyang inakap ng mahigpit. Kitagal kitang hinanap, Iris, kung alam mo lang. Dito na naunawaan ni Iris ang lahat na agad na rin napayakap ng mahigpit sa kanyang kuya. Dito na nagawa ng dalawang makipagkwentuhan. Nalaman ni Neil na tama nga ang report na nasa ibang bansa na nirahan ang pamilyang umampon kay Iris. Pero nang nawala sila at naipamana kay Iris ang lahat, ay nagawang bumalik ni Iris sa bayan kung saan siya nakilala ng isang binata na siyang naging daan para matuto siya sa ilang bagay gaya ng pagpaparty. Kagabi umano ay mag-isa siyang naglakad papauwi matapos magpakalasing dahil sa ginawang pagtakas ng kanyang kasintahan sa responsibilidad. Si Iris ay isang buwan nang nagdadalang tao, isang bagay na hindi matanggap ng nakabuntis sa kanya at nagawa pang questionin kung siya ba talaga ang ama ng bata. Nung unay nais ni Neil na papanagutin ang lalaki pero napagtanto niyang hindi na kailangan. Nangako siya kay Iris na simula sa araw na yon ay siya nang magbabantay sa kanya at hindi na iiwan. Ano man ang mangyari, nagawang alagaan ni Neil ang kanyang kapatid, pinaglaanan nito ng pangangailangan at pinuno ng pagmamahal hanggang sa napagdesisyonan ng dalawa na imbis na tito ay kikilalanin na lamang si Neil na kanyang pamangkin bilang daddy. Dahil mas magiging higit pa ito bilang isang ama para sa bata. Sa puntong ito ay ganun na nga ang nangyari, kaya't nagawa nilang masabi sa hospital na siya ang ama ng bata. Sa ganong paraan niya nais kilalanin bilang isang papa. Pagkalabas ng hospital ay dinadala na ni Iris ang kanyang baby. Ang magkapatid ngayon ay parehas na may maayos na buhay. Nagawang magsama muli para alalahanin ang masasaya nilang nakaraan. Habang ang anak naman ni Iris na inaakala niyang walang makikilalang ama, ngayon ay may tito daddy pang kikilalanin. Ito ay dahil wala na sa isip ng dalawa na magkaroon ng makakasama sa buhay bukod sa kanilang tatlo. Masaya na sila na maging magulang sa batang alam nilang sa hinaharap ay magiging isang malaking inspirasyon sa marami.